Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Attorney Noel na muli ay magbabahagi ng kaunting kalamang legal. Binabati ko yung aking mga subscribers, yung aking mga viewers, at yung mga bago pa lang napapagawid dito sa aking channel. Sana po ay mawili kayong manood ng aking mga videos, ng aking mga vlogs. At marami po kayong matutunan dito na maaari nyong magamit in the future kapag kayo na-involve sa mga sitwasyon na dinidiscuss namin dito. Okay, so ngayon meron tayong panibagong topic. Ito po naman ay tungkol sa yung ano bang pagkakaiba ng tinatawag na real property tax o milyar o yung transfer tax na binabayaran natin sa assessor's office. Pag-usapan din natin yung mga ibang dokumento na kinukuha, sinesecure sa assessor's office ng bawat munisipyo o syudad para po malaman natin. Okay. Okay po, pag-usapan natin yan, yung difference o pagkakaiba ng tinatawag na real property tax o amilyar sa transfer tax. At yung pang mga ibang dokumento na nakukuha o nasisecure sa assessor's office. Okay, doon muna tayo sa real property tax sa amilyar. Yan po ang tawag dyan ay amilyar, yung real property tax na binabayaran ng mga landowners o house owners sa isang lokalidad, munisipyo, syudad. Kasi po, yung bukod sa titulo ng lupa, meron ding tinatawag na tax declaration. Kapag merong titulo ang lupa, dapat yan ay merong corresponding tax declaration. Yung tax declaration yan ay ginawa ng assessor's office para palatandaan nila na yung lupa sa isang lugar nila ay nabubuwisan sa munisipyo o sa syudad. Ito nga ay pinapadaan sa assessor's office. Okay, taon-taon yung amilyar saka yung tinatawag na real property tax ay binabayaran. Kapag hindi po tayo nakabayad ng matagal dyan, yung amilyar o real property tax, there is a possibility na kinukuha ng city government, municipal government, ang properties, no? Kasi po, obligation natin yan na magbayad tayo ng amilyar o real property tax taon-taon. Okay. So, ano bang kaibahan yan dun sa transfer tax na binabayaran din sa assessor? Yung transfer tax kasi po ay kapag merong bentahan ng lupa o merong donation ng lupa o merong manahan ng lupa, binabayaran muna ang buwis sa BIR para makasecure ng tinatawag na ma-register yung title, Certificate Authorizing Registration. Okay, so doon sa BIR binabayaran yon. Kapag bentahan, capital gains tax o documentary stamp tax. Kapag donation, donor's tax. Kapag manahan, extrajudicial settlement of estate, estate tax. Okay, ngayon, pagkatapos noon, ay pupunta sa assessor's office at magbabayad naman ng tinatawag na transfer tax. So, yung pong amilyar o real property tax ay iba sa transfer tax. Ang amilyar o real property tax ay taon-taon binabayaran. Pero itong transfer tax ay one time lang na binabayaran base doon sa naging transaksyon, whether it's a sale, donation, or inheritance. Okay, so maliwanag po sana yan. Marami nga pong nagsasabi na kapag yung transfer of title, sasabihin ay kasi pinapaliwanag natin, babayad ng buwis sa BIR, sa assessor, at sa RD. Sasabihin ng mga tao, ng ibang tao na, hindi, bayad ako sa assessor's office.
pinapaliwanag na lang natin na iba po yung binabayaran nyo taon-taon at iba po yung transfer tax na nire-require kapag mayroong conveyance o transfer of property. Yun po ang kaibahan nun. Sana po yan ay maliwanag. At kasi importante din po yan dahil gawa sa pagtutuos natin o computation ng ating expenses for the transfer of title, kailangan mapasama po yung pagbabayad ng transfer tax sa assessor. Okay. Okay, so sana po yan ay clear. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga documents na nakukuha natin o masisecure natin sa assessor's office. Ano po ba yung mga dokumentong yan? Kagaya dun sa transfer of title, kapag naglilipat tayo ng titulo ng lupa, ang nire-require ng BIR, kung ang deed of sale mo o kung ang bentahan ay lupa lang, i-require ka sa assessor's office ng tinatawag na Certificate of No Improvement. Oo, kailangang pagpapakompute mo ng buwi sa BIR, kung yan ay bentahan ng lupa, may deed of sale kang sinubmit na sa BIR and other documents, i-require ng BIR yung tinatawag na Certificate of No Improvement. Okay. Yun ay kailangan kasama nung mga dokumento mo pag ipinasok mo na sa BIR. Ngayon, kung may bahay naman, ang bentahan ng lupa't bahay, ay kailangan i-require naman sa'yo ng BIR yung updated na tax declaration ng lupa at tax declaration ng bahay. Yang dalawang dokumento na yan, tax declaration, ay sa assessor's office mo rin makukuha. Doon mo rin yan makukuha. So, yan ang mga unang dokumento sa bentahan ng lupa na i-require sa'yo ng BIR na galing sa assessor's office. Okay. Ngayon, kapag tapos ka na sa BIR, release na yung car, pupunta ka na ngayon sa assessor's office, ang gagawin mo dyan, magbabayad ka nga ng transfer tax. Ang kailangan doon, ang makukuha mo dyan ay yung tinatawag na yung OR talaga, na bayad ka na ng transfer tax. Plus, ang i-require sa'yo naman ng Register of Deeds ay yung tax clearance. So, ang assessor's office, nagbibigay sila ng tinatawag na tax clearance at yun naman ay kasi pag ipapasok mo na ang dokumento mo sa Register of Deeds, hahanapan ka nun. Meron ka ng tax declaration, meron ka ng Certificate of No Improvement kung walang bahay. Kung may bahay naman, dalawa yung tax declaration mo. At kukuhanan ka rin ang RD ng tax clearance. Okay. So, yan. Pag natapos ka naman sa assessor's office, isasubmit mo na lahat ng dokumento mo. Pati yung title mo na nabili mong lupa o dinonate sa'yo o namana mo, sasubmit yan sa Register of Deeds kasama ng mga dokumento na galing sa assessor's office. Okay. Ngayon, sa pagbabayad naman ng amilyar o real property tax, kasi bago rin ipasok, halimbawa may transfer of title, then bago rin ipasok sa Register of Deeds ang mga dokumento, inahanapan pa rin ng tinatawag na, yun nga, tax clearance. So, ang problema, kung halimbawa hindi mo alam kung bayad o hindi pa ang amilyar, ang ginagawa dyan muna ay pumupunta ng assessor's office at humihingi ng tinatawag na SOA, Statement of Account. Doon makikita yung listahan ng mga taon na hindi ka bayad hanggang sa kasalukuyang taon. Yung SOA na yan, magre-reflect doon kung ilang taon na hindi bayad o kung updated ang bayad. Ngayon, kung makikita mo sa SOA, kung
ilang taon hindi bayad, kailangan mong bayaran yon para mabigyan ka ng tax clearance. At kasi yung tax clearance na ngayon, kapag may transfer of title, ay kailangan mo sa Register of Deeds. Okay, so SOA, pero yung SOA na yan, pagbabayaran mo, syempre doon ka pupunta sa treasury, doon ka magbabayad ng amount na naka-indicate sa SOA. Okay. Ngayon, ano ba bang mga dokumento kinukuha sa assessor's office? Kapag manahan ng lupa, extrajudicial settlement of estate ang ginagamit na dokumento. Nire-require ng BIR yung tinatawag na aggregate land holding, yung pinagsama-samang properties ng isang namatay sa isang lugar. Pero yun, makikita mo sa assessor's office lang. Kahit walang transfer of title, ha? Halimbawa, ikaw ay nasa Manila na, ang parents mo ay nasa probinsya. Ngayon, sa katagalan na hindi ka naman nakikialam sa properties ng yung parents, ay hindi mo alam kung ano-ano ang mga properties ng iyong mga magulang na namatay. So, anong dapat gawin? Dapat pumunta ka sa assessor's office, magpakilala ka o mag-present ka ng evidence na ikaw ay heir ng mga namatay para humingi ng tinatawag na mag-secure ng tinatawag na aggregate land holding. Ito yung mga listahan ng properties ng iyong mga magulang doon sa bayan na yun o doon sa syudad na yun. At yun ay kung merong properties ang mga magulang mong hindi alam, makikita mo yun doon sa aggregate land holding. Ngayon, kung meron ka pang hinala na meron pa sa ibang bayan na may properties ang iyong parents, pwede ka rin mag-secure sa ibang bayan ang tinatawag na aggregate land holding. Okay. So, yung mga iba na naghahanap ng properties ng kanilang mga magulang, yan po ang inyong pwedeng i-secure sa assessor's office sapagkat nagbibigay sila niyan. At sila ang may record ng listahan ng mga properties ng mga tao. Ngayon, kung namatay ng parents mo at mamanahin, yun, makakakita ka ng makikita mo doon sa aggregate land holding yung mga properties na yun. Okay. So, yan po ang mga dokumento na nase-secure natin sa assessor's office. Sana po ay meron kayong nakuha ngayon. Mahalaga po yan at kung kayo merong transaction sa lupa na kailangang pumunta sa assessor's office ay alam nyo ng dokumento na kukunin sa opisina na yon. Okay, so hanggang dito na lang po. Marami pong salamat sa inyong lahat at magkita-kita tayong muli sa susunod kong vlog.